Maraming salamat, Secretary Benny Laguesma ng DOLE. Please, magsiupo po tayo. Nakakatuwa po na makita ko kayong lahat na nandito na nakapag-attend nitong aming ginagawa na tinatawag na job fair. Tawag namin yan ay job fair, ngunit ang katotohanan, hindi lamang trabaho ang dinadala, lalo na ng DOLE, pati DSWD, pati yung mga iba't ibang ahensya. Dahil po, kung baka narinig po ninyo, sa administrasyon po ito, kinikilala namin na yung mga problema ng ating mga kababayan, ng mga pagkaraniwan na problema ng ating mga kababayan ay kadalasan kapag marami na ay hindi naman matulutas ng isang ahensya lamang. Kaya po, lahat po ng departamento, lahat po ng ahensya ay sinasama po namin sa lahat ng mga programa na ganito. Kagaya po dito, kung titingnan niyo po, doon po sa labas, meron yung galing sa DOLE na binibigyan dahil po yung tupad para yung po yung mga nawalan trabaho. Kaya't nagbibigay ng tupad at binibigyan pati ng suporta sa equipment, sa training at kahit sa mabigyan ng kaunting puhunan para makapag-start po ng kanilang mga bagong negosyo, kahit na maliliit lamang. Pinag-uusapan po natin dati, lagi natin sinasabi ang medium and small scale enterprises. Ngayon napunta na po tayo sa micro enterprise, nano enterprise ang tawag din. Ang galing Ang ibig sabihin nun, yung kahit isang tao lamang na nagtatrabaho, nagdenegosyo, shoeshine boy, nano enterprise na yun. Yung maliliit na garahe, nag-aayos ng kotse, yung nagugupit, yung nagtatahi, micro enterprise na yun, ang tawag natin ngayon. Kaya yung pati hanggang dun sa level na yun, ay tinutulungan po natin. At yan po, dala po ng DOLE. At sinabay na rin namin ang yung PhilHealth, dinala namin dito. Alam niyo po, marami nag-aalala dahil sinasabi na wala nang pondo ang PhilHealth para tulungan ang mga may sakit sa atin. Ay hindi po totoo yun. Kung mararamdaman po ninyo, mula nung nakaraang isang taon, imbis na mabawasan ang mga serbisyo at yung pambabayad ng insurance ng PhilHealth, ito po ay dumami pa. Mas lumaki ang pambayad sa insurance, mas marami pa ang serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth. Napakahalaga po niyan dahil po, alam naman po natin, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga manggagawa, ay bawal magkasakit. At hindi lang dahil mawawalan ka ng income, ng kita mo dahil nawala ka sa trabaho, ay napakamahal kung minsan magpagamot. Kaya nandyan po ang PhilHealth at nandyan po sila upang tanggapin lahat po ng impormasyon ninyo at ilalagay po nila sa kanilang data center at makakapagbigay po sila ng PhilHealth na ID. Kasama na po dyan ang mga nagpapatingin, yung mga iba po na may karamdaman o nangangailangan ng gamot, andito po sila. Bukod pa ron, sa DSWD naman, yung mga iba po na nandito, ay sila po ay yung tinatawag namin na graduate na sa 4Ps. Dahil ang kalagayan nila sa buhay nila ay gumanda na. Kaya't hindi na sila nangangailangan nung dati nang binibigay na tulong ng pamahalaan. Kaya sila itawag nga namin ay graduate na. At pero pagka nag-graduate na sila, hindi ibig sabihin basta't pababayaan na lang po natin. Patuloy pa rin ang suporta ng DSWD sa 6 na buwan. Yung 6 na buwan, binibigyan sila ng assistance, kuminsan cash, kuminsan ibang klaseng assistance upang matiyak doon sa 6 na buwan na sila ay nakapag-graduate sa 4Ps, ay sila naman ay may kakayahan makapagsimula
o ipagpatuloy ang kanilang bagong hanap buhay. Yan po, kaya nandito po silang lahat. At magpapasalamat po ako dito po sa Medical Mission, ay puro volunteer po yan. Mga pharmacist natin, mga nurse natin, mga doktor natin, puro volunteer po sila. At sila ay nagmamagandang loob na pumunta po rito upang tulungan ang ating mga kababayan. At magpapasalamat din ako sa mga employer. At dahil yung mga employer po ay kinausap namin na makapunta rito upang yung mga nag-a-apply sa iba't ibang klaseng trabaho ay mabigyan naman ng pagkakataon. At ngayon po, dito po sa Antipolo, na nakita po natin ilan na po. Alam niyo po, kung titignan niyo po, meron po yung mga iba rito, ang suot nilang t-shirt, hats. Hindi po ibig sabihin, mainit na ang panahon. Hats daw, ang ibig sabihin, hired on the spot. Ibig sabihin, nung sila ay nag-apply doon, sila ay kinuha na, ngayon may pwesto na silang maganda. Kaya po, yan po ang patuloy namin ginagawa. At hindi lang po namin ginagawa rito sa Rizal, kundi sa lahat ng iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Kaya po nandito ang ating mga kalihim, nandito po ang mga head of agency natin, nandito ang mga RD natin, ang mga regional director sa iba't ibang departamento upang tuluyang tumulong sa ating mga kababayan. At magpapasalamat din ako siyempre sa local government. Kung hindi naman maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, hindi po ganito ang magiging programa natin. Hindi kasing ganda nito. At mabuti naman very accommodating at very cooperative po ang ating mga local government officials, si Kong Dun at saka si Gov. Kaya ang sadya ko lang naman po rito ay tinitingnan ko lahat po ng ganito. Yung iba po hanggat maaari ay pinupuntahan ko upang makita ko na maganda naman ang takbo. At mukha naman, dahil nakailan na tayong ganito, ay mukha naman alam na maganda na ang takbo ng sistema at nakikita natin yung mga nakakarating po dito ay kahit papano ay natutulungan ng ating pamahalaan, national government, natutulungan ng local government, natutulungan ng mga NGO, ng ating mga volunteer. Yan po ang aming serbisyo na ibinibigay. At ito po ay panibagong sistema dahil sa ating pagkikinig sa taong bayan kung ano ang pangangailangan ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Dahil yun po ang aming sineserbisyo, yun po ang aming inaalala, yun po ang aming inaalagaan. Asahan po ninyo, kahit ano pang mangyari, asahan po ninyo, nandito po kami, andito po, kung meron po kayong pangangailangan, andyan ang mga national government agency, nandyan ang ating mga local government, andyan po, lahat, pati yung mga volunteer, magsabi lang po kayo. Basta't alam namin, basta't kaya namin maibigay sa inyo, asahan nyo, bibigay namin sa inyo. Mabuti naman. Kaya naman ito, mabuti na lang ito yung ating mga kasama rito, napakasipag. At alam nyo po, itong ating mga department secretary, mga cabinet secretary, masasabi ko sa inyo na kahit anong oras ko pong tawagan, sinasagot ang tawag ko kahit alas 10:30 ng umaga. Kaya pare-pareho na kami hindi natutulog. Hindi bale, basta't maserbisyohan kayo ng mabuti. Nandito po kami, asahan po ninyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.